Pang-amoy pa lang, alam mo nang niluto sa murang mantika mukhang niluto pa sa uling. Narinig ko iyan, ang tinig ni Mr. Torres, ang boss ko. Hindi ko siya kailangang lingunin. Ramdam ko ang kanyang ngisi habang inilalagay niya sa tray ang mamahalin niyang sushi. Lahat ng kasamahan ko sa pantry ay nagkunwari na busy sa kanilang mga telepono, pero ramdam ko ang pigil na pagtawa at mga tingin nila sa baon kong tinolang manok. Hindi ko alam kung ano ang mas matindi, ang matalas niyang salita o ang matinding kahihiyan na biglang bumalot sa akin. Napakagat ako sa aking labi, pinipigilan ang luha na pilit ko makawala. Nanginginig ang kamay ko. Ang baon kong inihanda ni nanay ng may pagmamahal ay naging katatawanan. Hindi ako makakilos at pakiramdam ko, gusto akong kainin ng lupa sa kinatatayuan ko. At bago pa man siya makadagdag ng isa pang patutsada, isang boses mula sa likuran ang biglang sumingit. Isang malalim, kalmadong boses na parang pamilyar, pero hindi ko inaasahang maririnig doon. Tumingin ako sa likod ko. Parang huminto ang mundo. Nakita ko ang mukha ng CEO ng kumpanya namin, si Mr. C. Ang lalaking laging nasa tuktok ng building, bigla na lang nagpakita at nakatingin sa akin. Pwede ba akong humingi niyan, iha? Sabi niya, habang ang mga mata niya ay nakatuon sa baunan ko. Mukhang napakasarap. Amoy luto ni nanay noong bata pa ako. Napatigil si Mr. Torres. Parang biglang nawala ang kanyang kulay. At sa sandaling iyon, alam kong magbabago na ang lahat. Bilang isang marketing executive na nagsisimula pa lang sa aking karera, masasabi kong masaya ako sa buhay ko. May trabaho akong gusto ko at biniyayaan ako ng hitsura na madalas na pinupuri. Ngunit para sa akin, hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal ng aking pamilya, lalo na ng nanay ko. Araw-araw, bago ako umalis sa bahay, may isang bagay na hindi nawawala ang baon ko. Anong baon mo, anak? Iyan ang laging tanong ni nanay. Minsan, nahihiya ako dahil alam kong pagod na siya sa pagluluto para sa aming pamilya. Pero hindi siya tumitigil. Para sa kanya, ang paghahanda ng baon ay hindi obligasyon, kundi isang paraan para ipadama ang kanyang pagmamahal sa akin. Minsan, tinola, minsan sinigang, at minsan naman ay simpleng pritong isda na may kamatis. Ang bawat luto niya ay mailasa ng pagmamahal. Habang ang mga kasamahan ko ay laging nag-o-order ng mamahaling Japanese bento box, Italian pasta, at iba pang sosyal na pagkain, ako naman ay nasa isang sulok ng pantry, nilalasap ang bawat subo ng luto ni nanay. Ang baon kong ito ang nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay sa syudad, may isang tao na nag-aalaga sa akin. Hindi ko inakala na ang baon kong ito ang magiging ugat ng lahat ng problema ko. Ang simple at masarap na baon ay naging instrumento ng pang-aasar sa akin. Ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa office ay nang dumating si Mr. Torres. Siya ang aming bagong boss at kilala siya sa kanyang mamahaling pananamit at pagiging arogante. Sa tuwing magkikita kami sa pantry, palagi siyang nagtatanong kung nagbabaon pa rin ba ako. Oh, nagbabaon ka pa pala, sabi niya, may kakaibang tono sa kanyang boses. Tumingin siya sa aking baunan at pagkatapos ay sa mamahaling take-out na nasa kamay niya. Hindi ka ba napapagod na magprepare ng pagkain? Mas masarap ang chef-curated meals. Iba ang experience. Hindi ko na siya sinagot at bumalik na lang ako sa desk ko. Pero mula noon, parang may nakabantay sa bawat galaw ko tuwing lunch break. Ang dating kalmado at masayahin na pantry, biglang naging isang lugar na pinipilit kong iwasan. Hindi ko maintindihan ang pagbabago sa kanyang kilos. Ang dating kalmado at masayahin na pantry, biglang naging isang lugar na pinipilit kong iwasan. May masama na akong pakiramdam, pero hindi ko pa alam kung bakit. Hindi ko inaasahan na mas lalala pa ang sitwasyon. Ang mga simpleng patutsada ay naging araw-araw na pangyayari. Sa tuwing magbubukas ako ng baunan ko, lalapit si Mr. Torres at magbababa ng kanyang sariling takeout. Hihintayin niya akong mag-unpack ng pagkain ko, at saka siya maglalabas ng mamahaling Japanese bento box o Italian pasta, at lalakas-lakasan ang kanyang boses habang nagmamayabang sa iba pa naming kasamahan. Wow, napakasarap ng pasta na to, sabi niya. Directly from Italy daw ang ingredients, kaya mahal. Pero worth it naman, di ba? Titingin siya sa akin na parang naghihintay ng reaksyon. Ako naman, nakayuko lang at nagpapanggap na hindi ko siya naririnig.
Hindi nagtagal, sumasali na rin sa kanya ang iba pa naming kasamahan. Sila yung mga tipong sip-sip kay Mr. Torres. Isang araw, habang kumakain ako ng fried rice na may itlog at tuyo, lumapit sa akin ang isa sa kanila. Ay, ang bango naman ng tuyo mo, Katrina. Sabi niya. Parang amoy kalsada. Hehe, di joke lang, pero ang lakas ng amoy. Alam kong hindi siya nagbibiro. Pilit kong hinisyan, pero sa loob ko, halos umiyak na ako sa inis. Ang baon ko, na sana'y magbibigay sa akin ng ginhawa, ay naging instrumento ng kanilang pang-aasar. Unti-unti, nawawalan na ako ng gana na magbaon pa ng pagkain. Sinubukan kong sabihin sa nanay ko na huwag na akong magbaon, pero nag-alala siya. Anak, ano bang problema? Tanong niya. May bago ka bang trabaho na ayaw sa mga baon? Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Hindi ko kayang sabihin na ang mga simpleng pagkain na niluluto niya na may pagmamahal ay pinagtatawanan ng mga tao sa opisina. Kaya, nagdadahilan na lang ako na puro meeting ako o nagmamadali ako. Pero ang totoo, tuwing lunch break, nagtatago na ako sa isang sulok ng opisina at kumakain ng mag-isa, malayo sa mga mata ni Mr. Torres at ng mga kasamahan ko. Hindi ko na mahanap ang kapayapaan na dati kong nararamdaman. Ang lalong nagpabigat ng sitwasyon ay nang magsimula na ring maapektuhan ang trabaho ko. Sa mga meeting, palagi niyang binabaliwala ang aking mga ideya. Kapag nagpre-present ako, bigla na lang siyang mag-i-interrupt at magsasabing, Katrina, hindi pa yan polished. Hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Dapat kasi mas mag-invest ka pa sa mga fine dining experiences. Alam mo na, para mas maging sophisticated ang utak mo. Ito na ang pinakahuli. Hindi na lang ito tungkol sa baon ko, ito na ay tungkol sa pag-undermine sa aking kakayahan. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito isang simpleng alitan. Ito ay isang digmaan. Ang pang-aasar ni Mr. Torres ay lalong tumitindi. Isang araw, habang may importanteng meeting kasama ang senior management, bigla niyang binanggit ang tungkol sa aking baon. Nagpre-present ako ng isang bagong ad campaign para sa isang luxury brand. Ang ganda ng presentation mo, Katrina, sabi ng isang senior manager. Pero teka, mukhang hindi mo masyadong naiintindihan ang brand. Ang presentation mo, medyo simple. Hindi mo yata naabot ang aspirational branding. Napakagat ako sa labi. Tumango si Mr. Torres. Tama ka dyan, sabi niya. Para kasing hindi siya nakasanayan sa high-end na lifestyle. Kaya ang mga ideya niya, hindi tumutugma sa brand. Parang ang mga baon niya lang, parang hindi pang opisina. Natahimik ang buong meeting room. Biglang nagsimulang magbulungan ang lahat. Naramdaman ko ang mga tingin na parang sinasabi na kaya pala. Ang kahihiyan na naramdaman ko ay halos sumabog sa loob ko. Hindi ko inakala na gagamitin niya ang personal na bagay tulad ng baon ko para sirain ang aking reputasyon. At sa meeting na iyon, alam ko na hindi ko na pwedeng palampasin pa ito. Pagkatapos ng meeting, nagkulong ako sa opisina ko. Sa sandaling iyon, hindi na lang galit ang nararamdaman ko, kundi matinding determinasyon. Kailangan kong lumaban pero paano? Hindi ko pwedeng direktang harapin si Mr. Torres dahil mas mataas siya sa akin at baka mawalan ako ng trabaho. Napagtanto ko na kailangan kong maging matalino at mapagmasid. Nagsimula akong mag-research. Nagsimula akong magtanong sa mga taong mas matagal na sa kumpanya. At doon, unti-unti kong natuklasan ang isang mahalagang bagay. Ang CEO pala namin na si Mr. C, ang aming godfather sa business, ay hindi tulad ng iniisip ng lahat. Sabi ng isang matagal ng empleyado, si Mr. C daw ay hindi ipinanganak na mayaman. Nagsimula siya sa wala at galing siya sa isang probinsya. Sinasabi raw na napaka-down to earth niya at ang paborito niyang kainin ay ang mga lutong bahay. Kahit na milyonaryo na siya, madalas siyang magkwento tungkol sa luto ni nanay niya. Hindi siya mahilig sa mga sosyal na bagay. Ang pinakakinaiinisan niya, ang mga taong nagmamayabang at hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa pinanggalingan nila. Bigla akong napatayo sa upuan ko. Dito ako nagkaroon ng aha moment. Nakita ko ang kahinaan ni Mr. Torres, ang kanyang pagiging arogante at ang kanyang pagmamayabang. Ang lahat ng bagay na kinasusuklaman ng mismong CEO. Ang kanyang malaking kahinaan, siya ring magiging instrumento ko sa paghihiganti. Hindi ko na kailangang mag-isip ng masama.
Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay. Maghintay sa tamang oras at tamang lugar para ipakita sa lahat kung ano ang tunay na halaga ng pagiging totoo. Ang sumunod na linggo, nag-iba ang aking diskarte. Sa halip na magtago sa lunch break, bumalik ako sa pantry na taas noo. Naging mas masaya ang mukha ko. Tuwing lalabas ako ng baunan ko, pinapakita ko pa ito sa iba. Wow, amoy luto ni nanay. Sabi ko nang may kasamang tawa. Salamat, nanay. Ang mga kasamahan ko, nagtataka sa biglaang pagbabago ng aking ugali. Pero si Mr. Torres, lalong nainis. Dumating ang araw na nagkaisa ang lahat sa pantry, sabay-sabay kaming kakain. Kasama rin si Mr. Torres. At sa araw na iyon, may special akong baon. Sabi ko po sa nanay ko, magluluto ako ng paborito kong ulam. Kaya ito po, niluto niya. Adobong manok na may patatas. Sana magustuhan nyo. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Mr. Torres. Adobo. Sabi niya. Diba, parang ordinaryo lang yan? Napangiti lang ako. Para sa akin po, espesyal yan, sagot ko. At sinimulan ko ng kumain. Nakita ko ang paglingon ni Mr. Torres sa likuran ko. May biglang dumating. Nang lingunin ko kung sino, biglang nanlaki ang mga mata ko. Ang CEO, si Mr. C, ay nasa likuran namin. Nakikinig pala siya sa buong usapan. Si Mr. Torres naman, biglang namutla. Sir, sabi niya at biglang nag-ayos ng upo. Tumingin si Mr. C sa akin at sa aking baon. Alainan. May adobo ka pala, sabi niya. Napakabango. Lumapit siya sa aking mesa. Narinig ko ang paghinga ng mga kasamahan ko. Bigla siyang umupo sa tabi ko. Hindi siya umupo sa tabi ni Mr. Torres, kundi sa tabi ko. Ang luto kasi ni nanay, iba ang lasa, sabi niya. Parang may kasamang pagmamahal. Opo, sagot ko, nanginginig ang boses. Luto po ng nanay ko. Pwede ba akong humingi, iha? Tanong niya sa akin, habang nakatingin sa aking plato. Hindi ako makasagot. Parang tumigil ang mundo. Sige na, pakishare naman ng kaunti. Kumuha ako ng kaunting adobo at patatas, at inilagay sa isang maliit na plato. Ibinigay ko sa kanya. Kumuha siya ng kanin at sinubuan niya ito. Isang subo, dalawang subo at nakita ko ang kanyang mga mata na parang lumiwanag. Napakasarap, sabi niya. Parang bumalik ako sa pagkabata. Tumingin siya kay Mr. Torres. Hindi ba, Mr. Torres? Parang walang masabi si Mr. Torres. Tumango lang siya. Opo, sir. Mabuti na lang at may mga empleyado tayong marunong tumanaw ng utang na loob, sabi niya habang nakatingin sa akin. Yung mga hindi nakakalimot sa simpleng bagay. Yung mga taong pinagpapawisan para sa sariling pamilya, hindi para lang mag-display ng kung ano-ano. Tumingin siya sa relo ni Mr. Torres. Alam kong hindi ito isang aksidente. Salamat, iha. Sana, ganyan ka rin sa trabaho. At sa sandaling iyon, alam kong panalo na ako. Pagkatapos ng pangyayari, umalis si Mr. C, at iniwan kaming lahat na nakanganga. Nakita ko ang mukha ni Mr. Torres. Hindi siya makatingin sa akin. Ang dating mapagmataas na tingin niya, napalitan ng kahihiyan. At hindi lang iyon, pagkatapos ng ilang araw, bigla na lang siyang nawala sa opisina. Ayon sa balita, inilipat daw siya sa isang mas mababang posisyon sa ibang sangay ng kumpanya at sa probinsya pa. Ang kanyang kayabangan naging mitsa ng kanyang pagbagsak. Ako naman, unti-unti akong naging kilala sa opisina, hindi dahil sa ganda ko, kundi dahil sa pagiging totoo ko. Ang mga kasamahan ko, ang dating nang aasar sa akin, ngayon ay nagtatanong na sa akin kung pwede bang makahingi ng luto ni nanay mo. Ngiti-ngiti na lang ako. Masaya ako sa nangyari. Natuto akong mas maging matatag at mas maging proud sa kung sino ako at saan ako nanggaling. Ang simpleng baon ko ay naging simbolo ng aking lakas at katatagan. At ang lahat ng iyon nagmula sa pagmamahal ng nanay ko. Ang panalo sa laban na ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat taong nagpapahalaga sa simpleng bagay, tulad ng luto ng isang ina. Kaya ngayon, araw-araw, dala-dala ko pa rin ang baon ko, at sa bawat subo, ramdam ko ang tagumpay.